Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondays Vlog. Eto, napakainit na naman ng ating pag-uusapan. Alam niyo ho ba doon sa mga naghahanap kay Congressman Teves kung saan siya naroroon ngayong bansa? Ito po ang katotohanan. Kumpirmado, Congressman Teves nasa Timor-Leste. Yung bansang pong iyan na nabanggit ko. Timor-Leste ay diyan nagpapaampon si Congressman Teves. But alam niyo ho ang ginawa ng bansang ito. Hinatulan si Congressman Teves. Naku po, yan ho ang ating tatalakayin mga kandis. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Paunawa lang po at paalala, tapusin po natin ang video na kaunti na panoorin at nang sa ganun po, lubos po nating maintindihan itong po'y ating tinatalakay. Ang una hong ipapakita ko sa inyo, ang unang ipi-play kong video ay itong sa katunayan na itong si Congressman Teves ay nasa bansang Timor-Leste. Nag-apply ho siya doon ng political asylum. At ano nga ba ang nangyari sa pagpaampun niya dito sa bansang ito? Pagkatapos niyo hong mapanood yan, ay itong babasahin ko sa inyo ang katunayan kung ano ang hatol ng bansang Timor-Leste dito kay Congressman Teves. Sapagkat ilang oras pa lang hong nakakaraan pagkatapos niyang magpunta diyan sa Timor-Leste at nag-apply ng political asylum, ay hinatulan agad itong si Congressman Teves ng bansang Timor-Leste. Ano nga ba ang hatol dito kay Congressman Teves? Ito po muna at panoorin natin ang video na ito na sa katunayan siya ho ay nandiyan sa bansang Timor-Leste. Inihayag ni Department of Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya na nasa bansang Timor-Leste si suspended Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. isang linggo na ang nakararaan. Batay ito sa impormasyon na ibinigay ng Ambassador ng Pilipinas sa Timor-Leste sa Department of Foreign Affairs o DFA. Nag-apply umano ng protection visa si Congressman Teves sa layuning mabigyan siya ng special asylum status o proteksyon. Kaugnay nito, sumulat kahapon si Secretary Rimulya kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo upang ipaalam na may ginagawa silang hakbang upang ideklarang terorista si Teves kaya hindi ito dapat mabigyan ng asylum. Hiniling din ng DOJ sa DFA, abisuhan ang ambassador ng bansa sa Timor-Leste hinggil dito. We have written a letter telling Timor-Leste that he's a person of interest in murder cases and is being considered for designation as a terrorist by the country. Giving a fair warning about a person asking for asylum may not necessarily be a good candidate for that. Naniniwala ang kalihim na ang intensyon lang ni Teves sa paghingi ng asylum ay takasan ang kinakaharap ng mga kaso dito sa Pilipinas. There's a special provision in law for that if you want to seek asylum. Usually just for political purposes. But we don't see any political reason for him to seek asylum in Timor-Leste. It's really for not wanting to face the consequences of certain actions by which he is being held to account for in our courts of law. Okay, alright. Yan naman napakaliwanag naman ng salaysay na pinatunayan nitong ating Secretary of Justice si Boyeng Rimulya with supporting document ho na itong si Congressman Teves ay nandiyan sa bansang Timor-Leste at nag-apply ho ng political asylum. Nagpaampon itong si Congressman Teves diyan ho sa bansang nabanggit ko. Ang tanong, na-approbang kaya ang itong ikangay tinatawag na political asylum? Katulad ng nabanggit ko po mga kandis. Pinlay ko ang video na yan na una. At nang sa ganun po itong ating tinatalakay ay may katotohanan. Katulad nga po na lagi kong sinasabi, hindi ho disclaimer lang. Hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man
ang karagdagang public opinion na nakikita nyo ay pawang public opinion ko yan na nababase diyan sa gulong ho ng video na pinapakita ko po sa inyo. Okay, nandun na po tayo at tapos na. Pinakita ko sa inyo na sa katunayan na itong si Congressman Tibes ay nandiyan sa bansa na Timor-Leste na nagpaampon. Ang tanong, kasi pag nag-apply ko ho, kapo, ng political asylum, ay mayroon po yang ika nga po'y batayan, panuntunan kung ikaw ay tatanggapin bilang puproteksyonan ka ng nasabing bansa, katulad po niyang Timor-Leste. Ang malaking tanong, ika nga po'y inapruba, tinanggap ba ang pag-apply ng political asylum nitong si Congressman Tibes? Ilang oras pa lang ang nakakaraan ay hinatulan agad ng bansang Timor-Leste itong si Congressman Tibes. Magugulat ho kayo sa hatol. Babasahin ko ho sa inyo at may nakuha po tayong dokumento. Sa paghatol ng Timor-Leste dito kay Congressman Tibes bilang nag-apply ho ng political asylum diyan sa bansang Timor-Leste. Sabi ko nga po dito sa channel ko, hindi ho ako nagtatapik ng walang katotohanan. Ito ho, babasahin ko po sa inyo ang dokumento na ika nga po inakalap natin. Ito po ay 100% na galing po diyan po sa DFA. Isang ko babasahin dito sa laptop. Dali lang paano bang gumamit nito? Ay, sandali, hindi ko ma-open. Ayan, sandali lang Okay. Mahirap. Dito lang cellphone. Pasisi na po, dito masyadong sa laptop comfortable tayo sa cellphone. Dito. Itong dokumentong ito ay nagpapatunay na hinatulan agad itong si Congressman Tibes. Makinig pong mabuti at nang sa ganun po ay lubos po nating maunawaan kung ano nga ba itong sinasabi kong paghatol dito kay Congressman Tibes ng bansang Timor-Leste. Iyan po. Babasahin ko po. Department of Foreign Affairs, Republic of the Philippines. The statement of the situation of Representative Arnolfo Tibes Jr. The Department of Foreign Affairs has received information from the Philippine Embassy in Timor-Leste that Representative Arnolfo Tibes Jr. is currently in Dili. Yung Dili po. Ayun dun sa ikangay eksaktong kinalalagyan ni Congressman Tibes diyan po sa Timor-Leste. Where be submitted an application for political asylum. Ayan maliwanag po. Ita-translate ko sa Tagalog na nandoon si Congressman Tibes at nag-apply ho, nag-submit na ng mga papers sa kanyang ikangay pag-apply ng political asylum. Ano ngayon ang nangyari? Ito po. Today, the Ministry of Interior of Timor-Leste confirmed that Representative Tibes' application for political asylum has been denied. Aray ko? Deny. Iyon na. Ulitin ko yung part na yun. Maganda yun di ba? Ulitin ko yung part na yun. Today, the Ministry of Interior of the Timor-Leste confirmed that Representative Tibes' application for political asylum has been denied. Sa makatuwid po, ay hindi ho tinanggap. Hindi tinanggap ng bansang Timor-Leste ang ikangay application niya na apply ni Congressman Tibes na magpaampon diyan sa ikangapoy bansang Timor-Leste at nang sa ganun po'y magtago siya, takasan ang kanyang kinakaharap na isasampa na kaso dito sa bansang Pilipinas. Dinanay po. Ito pa, bago tayo magpatuloy.
In accordance with the decision of the Timor-Leste government, Representative Tibis has been granted a period of 5 days to depart Timor-Leste during this time. He also has the option to file an appeal regarding the decision. Ayan. Binibigyan lang ho ng ilan to? 5 days. 5 araw na lang po ang itatagal ni Congressman Tibis diyan sa Timor-Leste upang magtamho. Subalit, doon sa huling message na ikangay dito sa sinasaad, ay pwede naman siya mag-appeal ng ikangapoy kung papayagan muli. Malabo na po yan. At yan po ay nasa procedure talaga, kaya't nasabi lang doon na mag-appeal siya. Malabo na hong maaprobahan sapagkat hindi ho qualified ito si Congressman Tibis na mag-apply ng political asylum sapagkat wala ho doon sa criteria niya. Dahil hindi naman po siya ikangay political ang tinakbo doon sa bansang iyon, kundi isang krimen na ginawa niya di umano. Napakaliwanag, kaya't hindi po siya pasok sa criteria. Ang tanong, pagkatapos ng 5 days na binigay niya na pananatili diyan sa Timor-Leste, anong bansa naman siya pupunta? Kabang-abang iyan. Anong bansa naman ang pupuntahan niya para mag-apply ho ng political asylum? Kasi maraming bansa po yan. Abangan po natin iyan. Katulad nga po ng nasabi natin, ilang beses ang pabalik-balik sa Cambodia itong si Congressman Tibis. At pagkatapos niya po sa Cambodia ay nagpunta diyan sa Timor-Leste. Subalit, yan ang hatol ng bansang Timor-Leste. After 5 days ay papalayasin na itong si Congressman Tibis diyan sa kanilang bansa. Saan kaya pupunta ito si Congressman Tibis? Bueno mga kandes, abangan po natin yan. At sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Diyan sa comment section, inaanyayan ko po kayo. Pwede po kayong mag-iwan ng inyong public opinion. At yan ay buong puso ko pong ire-respeto. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.